Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong June 26. No? And for today, our topic is all about the real power practices self-restraint. Ibig sabihin po nito, ang totoong kapangyarihan ay ating naipamamalas or naipapakita sa iba sa pamamagitan ng pagkontrol sa ating sarili. No? And today, we will read the verse of 1 Samuel chapter 24 verse 3 to 4 to guide us towards our topic. So to give context po, yung mga verse po na babasahin natin is all about kay David bago siya maging hari at kay Haring Saul. Na kung saan si Haring Saul ay gustong patayin si David dahil sa kanyang inggit at sa takot ni Haring Saul na baka palitan siya ni David sa kanyang trono sapagkat marami nang ipinamalas na kagalingan si David. So ito na nga, 1 Samuel chapter 24 verse 3 to 4. He came to the sheep pens along the way. A cave was there, and Saul went in to relieve himself. David and his men were far back in the cave. The men said, "This is the day the Lord spoke of when he said, 'To you I will give you your enemies into your hands for you to deal with as you wish.'" Then David crept up unnoticed and cut off a corner of Saul's robe. Sa Tagalog po, nang mapatapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, dumumi si Saul sa loob ng kuweba, sa tapat ng mga kulungan ng tupa. Nagkataon namang si David at ang kanyang mga tauhan ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na ang katuparan ng sinabi ni Yahweh, na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Dahan-dahang lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. So sinasabi po rito, to give further information, no? Si Haring David daw po, si Saul, habang hinahanap niya si David na kanyang gustong hulihin o kaya pigilan or patayin upang hindi na siya maging sagabal sa kanyang trono, is nirelieve yung sarili niya sa isang kuweba. Nagkataon, yung kuweba na yun, yung lungga or pinagpapahingahan ng mga tauhan ni David, pati na rin si David. And sabi ng mga tauhan ni David sa kanya na this is his chance. Ito na yung pangako sa kanya ng Panginoon na kaya niyang gawin ang kung ano mang gusto niyang gawin sa mga kalaban niya. And napakaganda nito kasi si David hindi niya ginustong patayin si Saul. Kahit na nilapastanganan siya nun, gusto siyang pigilin, patayin, no? Ang ginawa niya lang is pinutol niya yung corner ng robe na suot-suot ni Haring Saul at that time. Napakaganda nito kasi kahit na kayang-kaya niya nang tapusin yung problema niya ni David, no? Kayang-kaya niya nang patayin si Saul para hindi na siya magkaroon ng panganib sa buhay niya, pero hindi niya ginawa. He chose to be disciplined, to have self-restraint. And ang ginawa lang niya is pinutol lang yung parte ng damit ni Saul upang mag-serve as warning na kayang-kaya kitang patayin pero I chose not to. It's so powerful and it just shows na nasa kanya ang Panginoon, na kay David ang Panginoon. Nandun siya, nagagabay sa atin, no? And marami po tayong matututunan dahil sa verse ng 1 Samuel na yon, no? Na unang-una doon is real power practices self-restraint. Yung mga tao daw, yung mga nilalang na merong totoong kapangyarihan, merong pagpipigil sa sarili. Na kahit kaya nilang gawin yung isang bagay, hindi sila nagja-jump into the conclusion, hindi nagiging impulsive na gawin yung bagay na yon. Even though they have the ability to solve it easily, they still choose to do the more responsible, more holy, more righteous way of doing things, no? They do not let their emotions get the best of them. Kaya tunay silang malakas. Pangalawa po, revenge is like digging two graves. Kapag gusto mo pong maghiganti sa isang taong nagkamali sa'yo, hindi mo lang pinapahamak yung taong yon. Pinapahamak mo rin yung sarili mo. Kasi that's not the way you should live, no? You should not seek revenge. You should not seek vengeance by yourself. Kasi it's not going to do you any good. In fact, tinuturo po sa atin dito ngayon na yung revenge is makakapagpahamak pa sa atin. So let us avoid, no? Ang tamang gagawin natin is ipagpasa Diyos na lang natin.
Let it be the Lord's vengeance. No? Let's communicate with Him. Let's pray to Him na, Lord, ikaw na po bahala sa nagkamali sa akin. And the best you can do is just forgive that person and hayaan mo na yung Panginoon. Bigay mo yung buong tiwala mo sa ating Diyos na gagawin niya ang nararapat. Sabi nga po sa Romans chapter 12 verse 19, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Sinabi na po ng ating Panginoon. Inilahad niya na sa ating mga puso na hindi po dapat tayo maghiganti. Bagkus ibigay po natin sa Kanya ang responsibilidad upang Siya na po ang mamahala sa atin. And how should we apply this? No? Unang-una, show power by not showing it. Ano ibig sabihin nito? Grabe, ang labo naman. Show power by not showing it. Ang ibig sabihin po nito, mapapakita po natin sa ating mga kapwa at sa ating Diyos na tayo tunay na malakas kapag hindi po natin fina-flaunt yung kung anong meron tayo. Hindi naman po necessary na porket malakas ka, dapat malaman na ng lahat. No. That strength is given to you for a purpose, and that purpose is not to boast. So we should only use our strength when it matters, when we need to, and when it is the right thing to do, in accordance to the will and the plan of our Lord. Pangalawa po, let's raise our value by ignoring our enemies. Kasi kapag pinapansin po natin yung mga pumupuna sa atin, yung nagkakaroon ng kamalian sa atin, hindi po tayo umaangat eh. In fact, mas umaangat po tayo kapag hinahayaan na lang natin sila. Kasi if we let them get the best of us, and we will stoop down to their level, we will only be diminishing ourselves. Papababain lang po natin yung sarili natin dignidad kapag nilapag natin yung sarili natin, naka-level natin sila. Na we will be provoked by their actions. And pangatlo po, let us appeal to God's vengeance for vindication. Ipagpasa Diyos na lang po talaga natin. Whenever we feel wronged, when there is someone that has sinned against us, when someone has harmed us, when someone has evil intentions towards us and our well-being, ipagpasa Diyos po natin. Sabi nga po ng ating Panginoon, it is mine to avenge, I will repay. Ang Diyos na po ang bahala. Let us not take matters for ourselves because God has the ability to do so for us. And He is willing to do so for us. He has stated that He will repay. It is His to avenge. So let us put the responsibility onto Him, as He is almighty and He cares for us. Muli, ako po si Emmanuel Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong June 26, 2024. No? Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat and give glory to God.